Ikang katangi-tangi, dalagang walang dungis, sabang anak ng Carmelo, ipagkaloob ang biyaya sa dagat ng aming buhay. Ikaw ang gabay tala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang siyang daan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang siyang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mo kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito, kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan, pabaktas ng disyerto, at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya parang ningas sa gitna ng isang mahabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto?" King Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siyang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako
sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inaapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kung hindi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayo. Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. Talaga po bang hindi nakuha ng matatalino at marurunong ang kalooban ng Diyos? Talaga po ba na God is displeased? Hindi siya natutuwa sa matatalino at marurunong? Kung titingnan po natin, marami namang marunong sa atin, maraming matalino. Ibig sabihin ba nun, hindi na natutuwa ang Diyos sa atin pag marami tayong natututunan? Hindi po yun ang punto ng Panginoon. Ang punto niya, yung sinunod niya doon. Ano yung sinunod ng Panginoon? Ang sabi niya, "At inihayag mo sa mga may kaloobang tulad ng sa bata." May kalooban, hindi kaisipan. Sa makatuwid, ang pinag-uusapan dito ng Panginoon ay hindi yung laman ng utak, kundi laman ng puso. Hindi pinag-uusapan dito kung gaano ka kaalam o kadunong. Ang pinag-uusapan po dito ay yung kung papaano ka bukas ang kalooban mo sa tinig ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa tagubilin ng Diyos. Yun naman po ang makikita natin sa mga bata. Bagamat hindi sila marunong, yung iba nga, madalas nga matigas ang ulo, ang sabi natin, di po ba? At ang mga bata, ang titigas ng ulo. Yun ang sabi natin, di po ba?
Kasi naman, alam naman natin, kailangan talaga ng taon, bibilang ng taon bago ma-fully develop, no? Yung reasoning, no? Yung isip ng bata. Kaya sila matigas ang ulo kasi hindi maabot ng kanilang isip pansamantala dahil yan naman ay tumatanda pa. Ano po? Kung papaano ang mga matatanda o ang mas makatatanda bumabalik sa pagkabata, no? At medyo pumapalya na yung isip at sinasabi nga natin ay nag-iisip bata na siya. Kasi nga sa katandaan, yung isip naman ay nagde-deteriorate. No? Kumbaga, humihina na. Ganon din naman po ang ibig sabihin ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Diyos, hindi kung ano yung kakayanan ng isip, kung hindi kakayanan ng kalooban. At ano makikita natin sa mga bata? Hindi man sila marunong, hindi man sila agad-agad na matalino, pero damang-dama nilang kalooban nila, alam nila kung sino yung nanay nila, alam nila kung sino yung tatay nila, alam nila kung sino yung hinahanap nila, alam nila ang kanilang kapahingahan, ang hinahanap ay ang kanilang magulang. No? Nagtitiwala sila. Buong pagtitiwala ni binibigay nila ang kanilang sarili sa mga magulang. No? Sa karga ng magulang. No? Yun naman ang maganda sa bata. Palyado man o hindi pa mahina pa man ang isip, pero yung affectivity, no? Yung kakayanan ng kalooban ng puso na makakilala, magtiwala ay naroroon na. At palagay ko po, yun ang ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niya sa unang bahagi ng Ebanghelyo. Binibigyan ng kahalagahan o tinutukoy ng Panginoon sa ating lahat, magpahanggang ngayon, ang kakayanan ng ating kalooban na magtiwala sa Diyos. Sumunod sa Kanya dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Kung titingnan natin kahapon yung Ebanghelyo ay Ebanghelyo na sinundan po ng Ebanghelyo ngayon. Kahapon, kung maalala po ninyo, yung mga tao no, sa Capernaum, Bethsaida, at Corazin, ay hindi natutuwa ang Panginoon dahil ay matigas ang kanilang kalooban. Hindi nila agad masunod yung habilin ng Diyos na kahit pinagpakitaan na sila ng maraming himala, mismo ang Jesus ang nangaral sa harapan nila, pero baliwala. Kaya sinasabi ng Panginoon, yung sumunod na sinabi niya, ay ibinigay niya ang mga lihim na ito, yung karunungang ito sa mga bata. Kasi sila, kabaliktaran ng mga tao sa Capernaum, Corazin at Bethsaida. Ang mga bata ay may kakayahang buksan ng kalooban, magtiwala sa Diyos, magtiwala no, sa salita, at magtiwala sa mga habilin ng Diyos. Yun po ang marahil na binabalikan natin sa araw na ito. Ano po? Ngayon po ay kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Ayan. Kapistahan po ng mga Carmelite community natin, mga religious communities na Carmelites. Ano po? Ito kasi ay hango dun sa bundok sa Israel na tinatawag na Carmel. Ano po? Na kung saan, noong panahon na iyon, nagpakita ang mahal na Birheng Maria kay Saint Simon Stock. Ano po? Siya yung pinaka-superior ng community ng mga Carmels, no? Carmelites. Ito ay nangyari sa panahon ng pag-uusig. Na kung saan nagkakaroon ng pag-uusig ang simbahan, ang mga Kristiyano, kaya nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa kanila. At mula nga nun po, nagsimula ng kasaysayan, hanggang ito ay naging kapistahan na. Inaalala natin ang pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa Carmelites, sa bundok ng Carmel. No? Kaya po nauso yung brown scapular. Kasi bahagi po nung pangako ng mahal na Birhen nung nagpakita ay yung pagsuot ng habit o scapularyo, no? Ng itong
brown scapular na ito ay may dalang pangako ng proteksyon sa gawain ng masama. Proteksyon sa gawain ng mga masasama. Ito po ay isang muling pagpapakita sa atin na ang Diyos ay nagpasugo ng kanyang anak na ng kanyang ina na Birheng Maria upang bilang mga anak ay makita natin ang ating mga sarili bilang mga anak na handang tumanggap, no? Na handang magtiwala. No? Ang mensahe ng pagtanggap, pagiging bukas sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Marahil ito po ang tanong sa ating sarili sa araw na ito. Ano ba yung mga bagay na tila nahihirapan tayo na tanggapin? Ano ba yung nakikita ba natin ng ating sarili na nahihirapan na tayong buksan yung kalooban natin sa Diyos na parang tayo ay may pag-aatubili na tuluyang buksan ang ating kalooban sa Kanya? Ano ba yung mga bagay na dapat talaga nating ipagkatiwala na sa Diyos? Ipagkatiwala kung paano ang isang anak, isang child o the children ay magbibigay ng tiwala, no, sa mga kamay ng kanyang mga magulang. Ano yung mga bagay na dapat nating ipagkatiwala na sa ating Diyos? Tumayo na po tayo. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinararangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmel. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway lukuban ng banal na espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumunga ng mabuting gawa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang templo ng banal na espiritu. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang ating buhay, naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, ipadala mo sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang marinig namin ng may pananampalataya ang iyong salita at tuparin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Galak ka o lubos na kinalulugdan ng Diyos. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala
sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng talang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong amang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po tayo. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa
sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang Kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod na po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.